ng product na to, hindi ko kinailangan maglagay ng foundation kasi yung face ko is parang kumukuti-kuti tap. Set aside your worries, it's okay now. Hi mga kanemishi! Welcome back to another skincare video. My name is Aya. Para sa vlog natin today, pag-uusapan natin yung pinakamagandang rejuvenating set na natry ko. And kung naghahanap kayo ng rejuvenating set na pwedeng makatulong pampabawas ng inyong mga dark spots, pekas, melasma, peklat sa mukha ng dahil sa pimples, mga whiteheads at saka darkheads, and pampabata, baka ito na yung rejuvenating set na hinahanap ninyo or para sa'yo. So, ito yung tinutukoy kong rejuvenating set from The Fairy Skin. So, ito yung Premium Brightening Kit. Kahit na Premium Brightening Kit, I know, rejuvenating set pa din to kasi nga, mamaya ikukwento ko sa inyo kung bakit. And meron itong Pore Caring and Skin Brightening. So, hindi lang ito rejuvenating set na pwedeng makatulong sa mga dark spots ninyo. Ito din ay makakatulong para magpaputi ng inyong balat or ng inyong mukha at saka leeg. So, ipapakita ko sa inyo yung 4 na laman nito. And matagal ko na itong naubos mga kanemishi. So, ngayon lang ako makakagawa ng review about them. Tingnan nyo naman, ubos na siya. Sobrang ganda nito sa akin or yung formula nito sa akin. Actually, lahat ng products ng Fairy Skin ay maganda sa skin ko. Ito yung toner nila mga kanemishi, as in wala na talaga. And then, yung natira na lang ay itong serum. Meron pang konting natira dito mga kanemishi. So, ayan. Ito yung mga products ng karton or kasama ng karton. Ayan. After 2 to 3 weeks ng paggamit ko dito is napansin ko na yung balat ko or yung sa mukha ko ay unti-unting gumanda pa lalo. Mas umokay yung balat or yung estado ng balat ko sa paggamit ko ng Premium Brightening Kit. At saka alam nyo ba, Memshi, na ang bilis ng pagpapaputi ng mukha kapag ito yung ginamit mo. Yun kasing napansin ko talaga. Sobrang bumilis yung pagputi ng mukha ko. Tapos, yung sa leeg ko din. And then, kung naghahanap nga kayo ng pampaputi ng leeg at saka mukha, feeling ko ito yung makakatulong sa inyo para mangyari yung gusto ninyo, mga kanemishi. Expect nyo sa mga first weeks or first days, let's say, 4 days, 3 days, ganyan ang paggamit nyo ng Premium Brightening Kit na to is magkakaroon kayo ng red skin. Katulad ng nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng patche-patche sa face. Pero alam nyo ba, Memshi, na ako ay sensitive ang skin, kaya din naman ganyan yung nangyayari every time na gumagamit ako ng mga rejuvenating set. And kilala ko na din kasi, kabisado ko na din kasi yung skin ko. Kaya it's okay, para sa akin normal lang yan, yung nangyayaring ganyan sa mukha ko, yung pagkakaroon ko ng red skin. Tapos after, let's say 5 days ng paggamit ko, is nawawala na yan unti-unti. Nandito sa likod yung mga instructions kung paano gamitin yung rejuvenating set nila. Tapos, yung mga indication and yung mga claims mismo ng products na to. So, ganyan siya mga kanemishi. Very aesthetic and powder pink or powdered pink. Sa pagkakaalam ko, parang pangatlong beses na nila tong palit ng packaging. And then, ito na yata yung pinakahuli na packaging na nilabas nila or nirelease nila. Ituturo ko na muna sa inyo yung tamang paggamit ng mga products na to from the Premium Brightening Kit. Okay, so alam ko naman na yung mga ibang memshi natin is alam na nila. Pero para ito sa mga baguhan lang sa channel natin and syempre beginner din sa paggamit ng rejuvenating set. Okay, so unahin natin yung facial cleanser. So kailangan natin na linisan muna natin yung face natin bago tayo mag-apply ng kung ano-ano. Yung facial cleanser nila mga kanemishi, isa sa mga pinaka nagustuhan ko. Kasi alam nyo ba, very mild lang siya doon sa balat ko. At saka isa pa, hindi siya yung tipong nakakapag-dry and at the same time, kahit na alam mo na mild yung product na ina-apply mo doon sa mukha mo or doon sa skin mo is mararamdaman mo kung gaano kalakas siya para mawala yung dumi sa iyong mukha. After washing my face with this, talagang mararamdaman ko na sobrang fresh at saka clean ng face ko. But I do not advise using yung facial foam wash mga kanemishi kapag nagme-makeup kayo. Like for example, ako, syempre naka-makeup ako sa work ko, 'di ba? So kailangan kasi 'yon. Kaya din naman gumagamit ako ng mga facial oil cleanser or else yung cleansing balm para matanggal muna yung mga makeup or nag-clog na mga dumi doon sa aking mga pores bago ako
ako gumamit ng facial foam wash. Okay, so after the facial foam wash, syempre magtuloy na tayo doon sa toner. So ito yung toner nila mga kanemishi. Sa lahat ng mga products na to, sa apat na to na laman ng karton, ito yung number 1 na pinakagusto ko. Kasi bakit? Alam nyo ba mga kanemishi, kahit na medyo matapang siya doon sa skin ko, is ang ganda-ganda ng effect nito sa akin. As in, doon sa 3 weeks na paggamit ko ng product na to, hindi ko kinailangan maglagay ng foundation kasi yung face ko is parang kumukuti-kutita. To be honest, mahapdi siya. Pero, given na yon sa mga rejuvenating sets, diba? Or mga brightening sets, talagang yung toner is yung nagpapapil ng balat mo and at the same time, nagpapakinis sa balat mo. So, kailangan nyo muna talaga yun mapagdaanan before nyo makamit yung kinis effect or glass skin effect ng mga rejuvenating sets. But with this one, mga kanemishi, okay lang naman sa akin kasi natutolerate ko naman yung hapdi niya. Pero yun nga, nagkaroon ako ng sobrang pamamalat, lalo na dito kasi ang tagal ko nang hindi nag-rejuvenating set mga kanemishi. Kaya din naman sobra yung pamamalat ulit ng mukha ko. So, ayun. And meron akong tip na i-share sa inyo in case na yun na, medyo nasasaktan nga kayo sa ginagamit yung toner or rejuvenating set toners, diba? So, sa akin, yung ginagawa ko is dab-dab lang siya doon sa balat ninyo, mga kanemishi. Huwag nyo siyang i-glide or huwag nyo siyang ipapahid kasi the more na ipapahid nyo siya, the more yung friction na mangyayari. Doon masusunog pa yung face mo. Kaya, mas maigi na idab-dab nyo na lang siya doon sa part ng pisngi ninyo. Tsaka, iiwasan nyo mga kanemishi na ilagay dito yung product, lalong-lalo na kapag sobrang sensitive ng skin mo, like me, para hindi mangyari itong nangyari sa akin na yan. Ay, lalagay ko yung picture dyan. So, after nung toner natin, next na is yung ating sunscreen. Actually, mga kanemishi, yung kanilang serum, 2 beses ko tong ina-apply. Pero since isang drop or kada 2 drops lang yung paglalagay ko, sobrang natipid ko ito. Sa umaga, ito. Tapos sa nighttime ay iswap nyo ito. Pero ako nga, 2 beses ko tong ginagamit. Pwede nyo naman gawin yon. Pwede ito sa morning before your sunscreen and then pwede din siya sa evening without anything. So, hindi na kayo maglalagay ng moisturizer once na na-i-apply nyo na to sa gabi. Kasi, kapag nag-rejuvenating set kayo, yun lang yung gagamitin nyo. Huwag kayong mag-incorporate pa ng ibang product sa mukha ninyo. Tapos, alam nyo ba, mga kanemishi, na hindi lang ito for skin whitening and for brightening your skin. Feeling ko, ito yung parang rejuvenating set or whitening set na umakma sa edad ko. Kasi, meron itong kasama na retinol. Bagay siya sa mga edad natin na may 30 plus years old. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang retinol, nako, my God. Kailangan nyo ito, lalong-lalo na kapag 30 plus ka na. Yung retinol ay isa sa mga in-demand na ingredient sa mga skincare ng mga, alam nyo na, seniors dahil nga ito yung makakatulong para dumami ulit yung production ng collagen or yung pagmamakina mismo ng collagen sa katawan natin para hindi gaano na mapabilis yung pagtanda ng mukha natin or pagtanda ng skin natin. And I'm so glad na dito sa Premium Brightening Kit ni Fairy Skin, meron siyang retinol na kasama. Sa mga me natin na hindi sanay mag-sunscreen tapos nag-retinol, naku, delikado po yun. I suggest na gumamit kayo ng sunscreen lagi. Ayan, mga kanemishi, paalala lang po sa mga gustong gumamit ng mga rejuvenating sets katulad ng ganito. Napaka-importante po parate yung pagpa-patch test natin, ha. Kung tatanungin nyo naman ako kung po pwede ba to sa mga buntis or sa mga nagpapa-dede, ganyan. Sad to say, mga kanemishi, hindi siya po pwede. Tapos din pala, ha, may mga iba din na mamshi na allergic sa retinol. Kaya tignan nyo din, mamshi, kailangan talaga ng patch test. So, alam kung magkano yung presyo nito, mga kanemishi, sa atin dyan sa Philippines. Pero tignan nyo na lang doon sa description ko sa baba kasi parati ako naglalagay doon ng mga links. Makikita nyo doon lahat, lalong-lalo na kapag nakabase kayo sa Philippines. Tapos kapag dito naman kayo sa Europe, meron akong pinagbibilhan nito na website, which is yung Vela Cosmetics. Tapos, yung presyo nito around 13 euros yata yung pagkakatanda ko. Hindi ko na kasi masyadong matandaan, mga kamems, kasi nga matagal ko na itong nabili. Sa mga nanonood sa akin from Kuwait or else Dubai, Qatar, Malaysia, ayan, Hong Kong, Singapore, mga ibang memshi natin around the world. Meron akong kilala na parang worldwide shipping siya. Mga Filipino skincare products. Etsy yung pangalan niya or etsy.com.
But, sobrang mahal doon. Kaya din naman, I suggest na maghanap na lang kayo sa Filipino group doon sa Facebook or makikitang grupo ng mga Filipino stores na nagbebenta ng mga products na galing sa atin. So, ayun. So, ayan mga kanemeshi, dito na nagtatapos yung vlog natin. Di ba ang bilis? Maraming salamat ulit sa inyong panonood. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell. And of course, kung mayroon din kayong gustong itanong sa akin at saka i-request mga videos, please let me know in my comment box section below. I will see you again in my next video. Bye!